If you want your life to become more peaceful and happy, remember this. Do not force people to go to the next season of their life. Huwag mong pipilitin ang mga tao na baguhin nila ang kanilang sarili. Isa yan sa mga kasalanan natin. Kaya nagiging mabigat, magulo ang ating buhay. Hayaan mo ang mga taong lumago, umasenso, at mamunga sa sarili nilang panahon at kagustuhan. Kasi wala naman talagang nakaset na timeline o schedule sa buhay. May deadline, may katapusan, pero walang iisang schedule o timeline sa kung ano dapat ang ating gawin sa buhay. Kaya naman binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Sige, subukan niyo po. Pagmadaliin niyo ang mga tao. Puwersahin niyo ang mga tao. Pilitin niyo ang mga tao. Ano mangyayari sa inyo? Makikipag-away lang kayo. Iinit lang ang ulo niyo. Sasakit lang ang loob niyo sa kanila. Amen? May kanya-kanya tayong panahon sa buhay. At kailangan nating galangin yun. Ang paglaki, pag-asenso, at pagbabago ng bawat isa. Kaya tandaan niyo po, hindi dahil 5 years old na ang bata, dapat tuwid ng itong nagsasalita. Meron talagang mga bata na kung saan slow learner. Meron talagang mga bata may special need. Huwag mong iiyakan yung anak mo dahil hindi ito marunong. May ibang karunungan yan. May iba siyang mabuting pwedeng ipakita at gawin. Hindi dahil ayaw mag-aral ng anak mo sa eskwela, mahina siya o mabibigo siya sa buhay. Totoo, hindi naman po siya book smart. Pero, hindi lang naman yun yung katalinuhan. Hindi po ba? Meron din tayong tinatawag na street smart. At minsan, sila yung mga yumayaman, yung mga nagtatagumpay sa buhay dahil marunong silang dumiskarte. Hindi ibig sabihin, kapag 40 years old ka na, dapat may asawa ka na, may anak ka na. Meron talagang tinatawag para sa single blessedness. Hindi dahil 5 years na sa abroad ang tao, yung kamag-anak mo, kapamilya mo, huwag mong isiping mayaman na yan at pwede ka nang sustentuhan. Hindi lahat na mga nagbi-business o nagninegosyo ay mayaman at pwede mo nang utangan. Hindi naman lahat na mga namatayan makakapag-move on pagkatapos ng 1 taon. Minsan, meron mga iba, 10 years na, nagluluksa pa rin, nalulungkot pa rin, namimiss pa rin ang kanilang namayapang minamahal. Sabi po sa Bible, for everything there is a season and a time for every matter in the heaven. Kahit sa ating mga tao, iba-iba ang panahon ng buhay natin. Minsan, nasa taghirap ka, minsan, nasa tag-ani na. Merong mga iba, nasa panahon ng kanilang kalakasan. Merong mga iba, nasa panahon ng kanilang panghihina at sakit. Merong mga iba nakikipagdigma sa buhay, habang mga iba sila'y nagdiriwang na. Merong mga iba nasa panahon ng kanilang mga luha, pero meron ng mga iba nasa panahon ng kanilang tuwa. Huwag mong ikukumpara yung panahon mo sa panahon ng ibang tao. At huwag na huwag mong ipipilit ang panahon mo sa panahon ng ibang tao. Bigyan mo ng kalayaan ang taong yan. Kung paano ang Diyos binigyan tayo ng kalayaan, matuto tayong gumalang sa pinagdadaanan ng ibang tao. Hindi po ba yan din yung ating narinig sa ating nabasang mabuting balita? May 2 tao na may problema lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sila'y nagpapatulong. Ang isa ay tatay na kung saan kamatay-matay pa lamang ng kanyang anak. Habang ang isa ay isang babae na may sakit, dinurugo. Kahit na alam ni Jesus na makakatulong siya dito sa 2 taong ito, pansinin niyo po, hindi niya pinilit ang kanyang sarili
sa kanila para lang tulungan sila sa kanilang problema. Hinihintay ni Jesus na sila ang lumapit sa Kanya at magpatulong. Ayaw ng Diyos na manghimasok sa kanilang buhay. Kahit na madaming doktor na tumingin dito sa babae, hindi siya mapagaling. Hindi pinilit ni Jesus ang kanyang sarili para gumaling ang babae. Hinintay ni Jesus na lumapit itong babae sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At dahil sa kanyang pananalig kay Jesus, dito siya gumaling. Alam ni Jesus na namamatay yung anak nitong tatay. Pero tingnan nyo, nanatili siya doon sa bahay niya, nakaupo. Hinintay niya na lumapit itong ama para hingin na buhayin yung kanyang anak. Mga kapatid, alam din ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Alam niya ang ating mga kailangan. Alam din niya ang ating mga kalungkutan. Pero hindi makikialam ang Diyos kung hindi natin siya hahayaan na pumasok sa ating buhay. Kaya, sana matutunan din natin ito. Hindi ugaling banal ang pinepwersa mo magbago ang isang tao. Kahit na mabuti at banal ang mithiin mo. Jesus never forced anyone to go to Him. Jesus never forced healing to anyone. Jesus never forced life to people. But Jesus waited for these people to come to Him. And Jesus will wait for us to come to Him. God will always draw us to Himself. God offers His life, love, and blessing to all people. And anybody who is willing will receive God's grace from God. Remember, when you force people to change, even if you think this is for the best, you might be doing more harm than good. Hindi ko po alam kung alam niyo yung kwento tungkol sa isang bata. Nakakita daw siya ng kukun ng paru-paro. Papalabas na po yung butterfly. Pero naawa daw yung bata. Kumuha siya ng gunting, ginupit yung kukun para hindi po mahirapan yung paru-paro sa paglabas doon sa kanyang kukun. Kaya, nung naging madali, napakaluwang ng lagusan ng kukun, lumabas daw itong butterfly, pero sa ilang saglit, natumba ito at namatay. Nagtataka po ang bata, umiiyak, pumunta sa kanyang nanay, at sinabi niya yung nangyari. Ito pong ina, sinabihan yung anak, sabi, dapat kasi hindi mo tinulungan yung paro-paro. Kasi kailangan niya talagang dumaan sa hirap. Yung kanyang paghihirap ay yung kanyang pagpapalakas ng kanyang katawan. Dahil hindi siya nahirapan, naging mahina ang kanyang katawan. At ito ang dahilan ng kanyang kamatayan. My dear friends, you may think that you know what is the best for others. But remember this, we have all of our own time and season. Hindi lang naman ikaw ang marunong tumulong. Ang Diyos din tumutulong. God is more powerful than you. And God knows what He is doing. If others are not ready to change in their season, allow them and love them where they are. Ang mahalaga, bigyan mo ng pansin ang buhay mo. Kaysa sa palagi mong pinapansin at kinukutya ang ibang tao. Kung ayaw nilang magbago, ikaw magbago ka. Kung ayaw nilang pagbutihan ang kanilang sarili, ikaw maging mabuti ka. Kung ayaw maging banal ng iba, ikaw magpakabanal ka. So, kung ayaw iwan ng asawa mo yung kabit niya, pagbutihin mo ang pagiging nanay at ina ng mga anak niyo. Kung depressed ka, kung depressed ang iyong minamahal, ayaw niyang lumabas sa kwarto, ikaw, sige, lumabas ka, magbakasyon ka, magliwaliw ka, mag-exercise ka, magpakasaya ka, puntahan mo yung mga kaibigan. Kung depressed yung minamahal mo, pati ikaw depressed. Lahat kayo depressed sa bahay na yon. E ano mangyayari? Wala. Di po ba? Parehas na lang kayong malungkot at siguradong walang bibisita sa bahay nyo. Kung ayaw magpakatino ng anak mo,
ikaw, magsimba ka. Pagdasal mo yung anak mo, huwag kang titigil na manalangin sa Diyos. Kung may kakilala kang nalululong sa bisyo, gawin mo motivation yung taong yan. Mag-ipon ka, magpakatalino ka sa paggamit ng pera, dumiskarte ka ng mas maigi, gawin mong lesson ang taong yan. Ano dapat ang iyong iwasan? Remember, you can never force people to change. But you can educate them, you can inspire them, you can support them, but never force them to change. If you want people to change and to go to the next season of their life, all that we can do is hope and pray. Amen? God, with His infinite power, can change them if they will allow Him. And all that God needs is a simple surrender. Yun ang isang susi sa pagbabago ng buhay. Ang pag-aalay ng sarili, pagsuko sa Diyos. Kung ayaw pang magbago ng minamahal mo, mahalin mo pa rin siya. Ipagdasal mo na darating ang araw, mapili din na baguhin nila ang buhay nila. At pag dumating na magsama kayo, na sila ay naging mas mabuti na, naging mas mabunga sa kanilang buhay, magpasalamat kayo, magdiwang sa Diyos.